sabi ko kanina, when you open the Word of God, and you would want na mag-apply sa akin, Lord. Ako lang, tayo, relationship lang natin, di ba? Eh, what if ang binabago sa'yo ni God, pumunta ka sa Revelation o kaya sa Numbers, walang ka-relate. Wala man lang tungkol sa akin. For example, ang babasahin mo tungkol sa wife and husband, di ba? Sa single ka. So, that's not may relate ko dyan, di ba? Wala naman akong bana, ganyan, di ba? Sometimes we are reading the Word of God as if tayo lang ang kausap ni God, okay? But remember, when God said that, we belong to a family. Maybe God is giving you a verse, not just for you, but for God to use you to encourage us. There was a time in my life na, naalala ko lang yun hindi ko na matandaan ang verse, nagbasa ako ng Bible, walang ka-relate, zero. Wala sa buhay ko tungkol doon sa verse na yun. And then sabi ko, Lord, to be in faith, I will hold on to this. Mag-speak ka sa akin today, kung ano man i-apply. And then in the afternoon, somebody text. Ito pa talaga text, hindi pa Facebook nun eh. Somebody text, and then may sinabi siyang scenario sa buhay niya. Alam mo yung nag-click lang? Alam mo yung may parang light bulb lang na gano'n na, yun. Yung scenario ng buhay niya, yun yung verse na binasa ko. And then I text him the verse. And then sabi niya, Gabriel, sakto yung verse na binigay mo sa akin. And yung blessing sa akin, hindi nga dun sa verse eh. Ang blessing na bumagsak sa akin is because I saw God move in his life because of the verse. Kaya ako din, blessed din ako. Parang, God Lord, ang galing mo mag-move, inamit mo ako sa akin. So my blessing may not be through that verse, but my blessing is seeing God move in another person's life. And that became my worship that day. Yung nakita ko lang nag-move si God. To emphasize this, 1 Chronicles chapter 14. 1 Chronicles chapter 14. First Chronicles 14:10. Okay. So David inquired of God, shall I go and attack the Philistines? Will you hand them over to me? Yan, personal request, no? Lord, lalabanan ko ba ang mga Philistines, yung mga enemies namin? Mananalo ba kami? And the Lord answered him, go, I will hand them over to you. The scenario was, may mag-a-attack kay David, King David, may mag-a-attack sa kanyang mga Philistines. Ito ano yun, matagal na kaaway nila yan, matagal na kaaway ng bayan nila. Sabi niya, Lord, attack ko ba? Sabi ni God, okay, attack mo. Walang problema doon. Okay? Verse 13, once more the Philistines raided the valley. And look at the beauty of verse 14. So David inquired of God again, pwede naman na tinake na lang yung verse niya kahapon. Kasi nag-speak na si God kahapon. Hindi ko alam yung timeline. Hindi ko alam kung after 1 month o after 1 year. But the point is, nag-attack ang Philistines, nag-ask siya kay God, Lord, attack ko ba? Sabi ni God, oo, attack mo. Okay? Next scenario, nag-attack na naman ang Philistines. Kung ako siguro yun at medyo wala ako sa spirituality, ba't naman mag-pray pa? Kahapon sabi niya, i-attack. So, malamang attack din ngayon, di ba? May ganun tayong scenario na, bakit kailangan ko bang mag-pray ulit? Na-receive ko na yung answer kahapon. Di ba? Sabi naman ni God, go. Look what happened. So, David inquired of God again, verse 14, and God answered him, okay, do not go straight, but circle around them and attack them in front of the balsam tree. Ay, iba ang instruction. Yung first, sabi lang sa kanya, sige, attack mo, mananalo ka. The second one, when we inquired of the Lord, sabi ni God, sige, labanan mo, pero umikot ka, doon ka sa likod dumaan. Kung hindi siya nag-ask, malamang ang laban niya is the same strategy. Kung halimbawa, yan ang battlefield, at andito si David, babakilin mo yung mga, hindi pala bakil nun, spear siguro or sword. Kung ano yung ginawa ko yesterday, most likely, yun na rin ang gagawin ko ngayon. Kung paano ko ginawa yung worship service last week, kung song leader ako, kung paano ko nag-prepare ng lineup, gano'n na rin yung gagawin ko next Sunday. Ano naman different? Sunday after Sunday naman. Diba? But, he inquired of the Lord, Lord, ano bang strategy? Tapos biglang iba. Diba, sabi ni God, huwag ka sa front, doon ka nito. Okay. And then, sabi
sabi niya sa verse 15, look here. As soon as you hear the sound of marching in the top of balsam tree, sa puno daw, may maririnig daw siya sabi, move out to battle because that will mean God has gone out in front of you to strike the Philistines. Okay, what happened here? Sabi ni God sa kanya, ikot ka, this is a strategy military. Yes, sir. If yung Philippines mag-a-attack, ang first attack nila, front. Ayan. Second, sabi ni God, if Philippines mag-a-attack, ikot ka. Ito sa likod, ikot. And then sabi ni God, pag nakinig mo sa ibabaw ng puno-puno na mayroong rustling, ganyan, ibig sabihin, sabi niya ganon, nauna na si God na lumalaban. Anong picture nun if you are conscious of the spiritual realm? That would mean the Lord of hosts was already fighting the battle. Ibig sabihin nun, dinala ni God yung host of angels niya para labanan yung Philistines during that time. Pinadala yung buong host. Sina David sa likod lang, back up lang. Okay. What would David have missed kung hindi siya nag-inquire kay God? Una, pwedeng natalo siya. Kung hindi siya nag-ask ulit, malamang natalo siya kasi face front pa rin. Second, ang na-miss niya yung nakakakilabot na experience that he is fighting with the Lord. Imagine, mag-a-attack ka sa battle, ang kakampi mo, mga angels ni God. Mamimiss niya yun. Mamimiss mo yun. Sometimes we are trying to do ministry one after the other. O, paano Bible study natin today? Pareho na rin kahapon. Or, ano bang story natin? Di ba nung Sunday, ito naman yung story. Ito naman yung share mo sa Bible study mo. Parang pareho lang naman. Pero, it doesn't really mean naman na hindi mo pwede yung gawin. Pwede. But, are you sure yan yung gusto message ni God? Are you sure yan ang gustong approach ni God? Okay? Kasi magkaiba yung audience mo eh. Yung sa isa, mga bata, yung isa, mga youth. Same message, pero pwede mo mapalitan, di ba? Depende sa approach ni God. But the point here is, if you are not in a relationship with God daily, you will miss on the blessing na ibibigay sana ni God. Kasi minsan tayo, when we're doing ministry, and we're so used to it, baka classic example, when Kuya AD invited us, pwedeng gawin natin sa Kamotes for Ministry. Kasi, Bible school students, ganyan kami. Usually, sanay kami na may baon na. Ito, 1, 2, 3. So, pwede natin gawin. Sige, children's camp tayo, ganyan. Kung hindi nag-inquire si Kuya AD siguro, and si na ate, kay God na pwede sabihin, sige, okay yan, pwede yan. Kasi ano naman siya, godly activity, diba? Para naman sa Camotes Island, mag-preach naman si God, okay naman yan. Wala naman problema. There's nothing ungodly with what yung kids camp. Kung hindi sila nag-inquire kay God, na-miss sana natin yung blessing na fellowship. Diba? Na-miss natin yung blessing na may sabihin pa pala si God sa atin. Before pala tayo mag-attack for a kids camp, kailangan pala mag-gather. Kailangan pala ipag-pray ng gusto. We would miss on that if we are not in tune with God na ito muna, maupo muna tayo. Mag-pray muna tayo. Okay? I encourage everyone here. We are in our respective ministries. Nehemiah, meron kayo sa Giving Church. Meron dito mga taga-ibang church, ganyan. Iba-iba yung ginagalawa natin. But, let's try na to do ministry na kung paano natin siya ginawa before na dahil nag-effective before, okay na. Dahil effective halimbawa sa Masbate, ibig sabihin effective sa Camotes. That's not the case. Alam natin si God, hindi yan yung pinapackage na, eto na, sa lahat na yan, sa lahat na ng bansa yan, ganyan mo i-share yung gospel. Iba ang pag-share mo sa gospel sa kanya, iba sa kanya. And paano yung mababago? Depende dun sa personal relationship mo sa kanya. Even before you share, you ask God, Lord, paano dito? Paano? Kapag approach mong Bible study, Lord, paano to? That's how you relate with God. Kahit sa personal life, Lord, paano ko na mapapalakihin ng anak ko ngayong araw na to? It's a daily experience, that's why you relate.
tayo mag-start, sabi natin meron tayong iba-ibang take home dun sa word, di ba? Basa, pwede pala, basa pala yung sabihin. Now, because we are individuals here, and we know that although the word of God is a standard, okay, it's the final authority talaga. But we know that God can speak to us on an individual basis. Iba ang take mo sa isang verse, hindi dahil out of context ka. Pero ang ibig sabihin, iba kasi ang ginagalawan mo. Iba ang senaryo ng pamilya mo, iba ang pag-deal sa ng Panginoon, iba ang pinapagawa sa ng Panginoon compared sa katabi mo, kahit pareho kayo ng kulay ng t-shirt. Magkaiba eh. Okay? What I want us to do now, we will try to do a simple workshop. Okay?